Tuwang-tuwa. Ano kaya tatluan natin? Oo. Mayroong ano, oh. Nagpa-vlog ako. $30 lang, guys! Grabe. Paggabi na sa Central, ito na yung makikita mo. O, diba? Wah, mura lang pala dito. Oh. Nakabili ako doon sa kabila, 35. 30 lang pala dito. Putik na yan. Ayan, labasan na sila kasi wala nang pulis. Wala nang manghuhuli. Labasan na lahat ng mga nagtitinda dito. Oh. Diba? Lahat yan, mga ibang lahi. Mga Pinay, mga Indian. Ito yung gusto ko dito sa Hong Kong. Kahit saan ako mag-CR na public na CR, meron talaga silang tissue and panglinis ng bowl. Ito may alcohol dyan sa gilid para ilinis mo dun sa bowl. Tapos sobrang linis din. Ito yung mga nasa mall lang na mga CR ha. Tapos hindi mo na kailangan hawakan yung bag flush. Mag-hi-hi ka lang dyan, automatic na siya, 'di ba? Tapos pag magugas ka ng kamay, automatic din, may sensor din lalabas yung tubig. Tapos every time may tissue din na pang tuyo ng kamay. Nakakatuwa. Tapos wala pang bayad na ₱5. Grabe guys, ginabi na ako. Pauwi na tayo. Natuwa ako dito sa daan. Kasi nga, di ba nakuha ko na yung mga ampaw ko. So sabi ko, bibili naman ako ng sarili kong bra. Nakabili na nga ako, $30 lang. Pero doon sa unahan, $35 pala. Naku, kung nakita ko lang itong una, dito ako bumili. Doon kasi sa may unahan, 35. 30 lang dito, sayang ng $5. So ayun, ginabi na ako. Galing ako sa birthday ng kabayan ko mag-apply dati. Birthday niya, napa-chat sa akin. So bigla akong bangon ng higaan. Day off ko kasi ngayon. Hindi sana gagala, hindi sana lalabas. Pero ayun, naka-libre ng food kasi birthdayhan. So, pamasahe lang yung gastos natin. Pero ginamit ko naman yung octopus ni Amo. So, hindi din naman ako gumastos sa ating pamasahe. Halos wala din kasi sa Amo ko naman yung octopus. So, today, gabi na. Hindi nakapag-vlog kanina, guys. Ewan ko ba? Ako'y parang inaano sa pagbablog. Hindi ko alam kung anong itatopic ko sa inyo kasi pabalik-balik lang naman. Nagsasawa na kayo. So, ayun. Pinakita ko lang yung kanina. Ang daming mga extra income ng mga Pinay dito sa Hong Kong. Kung ano-ano na lang din para may kitain lang. And yeah, dito na tayo. Lalakarin ko lang muna to. Patawid ako dyan, guys. Hanapin natin yung bus station na 968 para makauwi na rin ako. Grabe, gabi na. Alas 7 na. Makarating ako sa bahay 8:30 na siguro. Ang layo pa nung bus namin. Doon pa sa kabila. Ay. Liwaliw lang ng kaunti dahil sobrang exhausted na ba sa loob ng bahay ni Amo. Grabe yung buong week na nangyari. Pero may nakuha pa rin naman ako na ampaw. Ayan, nakita nyo yung video. Meron tayong nakuha na, ilan pa nga ba yun? $230 guys. Yun yung binili natin ng bra. Yung panty talaga. Naku, hindi ko kasi magustuhan yung mga panty dito. Parang silky. Gusto ko kasi yung cotton. Tapos yung maliliit lang dito sa may tiyan natin. Yung maliliit lang yung ganun. Tapos yung walang lace. Kasi ayoko ng lace. Ang kati niya. Tapos, ewan ko ba masyadong sensitive yung singit ko. Parang feeling ko kasi nakakaitim kapag may ganun. So, ayoko ng mga ganun. So, hindi pa rin ako nakabili ng panty. Pagtsagaan ko muna yung mga nandito ko. Yun nga, sabi ko sa inyo, nakaka-stress yung buong week na to guys. Hindi ko maintindihan. Kasi 11 na ako nakakapagpahinga sa gabi. And, naiinis ako kasi sabi ko, bakit ganun? Sobrang hirap. Wait, nasa na ba yung bus station? Yung Amo ko, hindi ko maintindihan kasi harap talaga ng mga bisita. Wala namang problema. Ano bang problema bang masasabi yun? Yung kasing baso niya, ginamit ko guys na pang sandok dun sa inaalis ko yung extra tubig dun sa niluluto ko. So nakita niya na ginagamit ko. Pero hindi naman siya galit nung una. Kaso nga lang, parang pinagalitan siya nung asawa niya sa harap ng bisita. Binuntun niya sa akin yung inis niya. Parang napahiya sa mga bisita. Tapos ako, pinahiya niya rin. Pinagalitan niya ako dahil dun sa baso na ginagamit ko na hindi ko naman alam kung bakit ganun siya kagalit. Simpleng bagay lang yon. So ayun, parang na-bad trip ako. Tapos kinabukasan na naman, pagising niya, galit na galit ulit. Sabi niya, ako daw may kasalanan kaya sila nagising ng maaga. Sabi ko, naglilinis lang naman ako kasi sabi niya maaga daw ang maaga daw ang gising niya at may meeting siya. So, ang ginawa ko, naglinis na ako ng maaga. Ang ingay-ingay ko daw, hindi naman ako ang may kasalanan kung bakit sila nagising. Yung asawa niya, kasi maagang nagising yung asawa niya kasi aalis. So, pagbukas niya ng pintuan, maingay yun. So, nagising yung bata, nagising din siya. Tapos, paglabas niyang pinto, sabi niya sa akin,
ikaw yung may kasalanan, kaya kami nagising. Ang ingay-ingay, ganito, ganyan. Tapos tingnan niya pa yung camera, yung record, kung ano yung mga ginawa ko. Wala naman siyang nakita na ginawa ko na maingay. Tapos yun, sinita-sita niya na ako, ito hindi mo nilinis, ito hindi mo nilinis. Ganito, ganyan. Nainis ako guys talaga, as in, umiyak ako noon habang pinapakain ko yung bata kasi grabe talaga yung stress level ko noon. Tapos, ang nangyari nung hapon na kumain naman kami sa labas, ang dami niya pinakain sa akin. So, siguro na-realize niya na ay mali yung ginawa ko. Pero never siya nagsalita. Tapos yun, inaano niya na ulit, inuungkat niya na ulit yung pagbiyahe namin ng papuntang Japan. Sabi niya, ito yung mga pupuntahan natin, ganitong oras, ganyan-ganyan, sa Japan, sa Mount Fuji. So, ayun, parang napatawad ko na naman. Sabi ko, ay, okay. Kasi at least, diba, may pambawi siya. Kahit papaano, minsan talaga, magbibigay ka rin minsan eh. Yung naiiyak ka na talagang maigi dahil doon sa mga ganun. Pero, pag may good side pa rin naman, hindi naman puro bad side, is parang nawawala naman yung inis at galit ko. Pagka ganyan, na binabawian nila ako, yun nga, binigyan ako ng masarap na pagkain, tapos, yung ano nga, yung kinuwento niya ng papunta daw namin ng Japan, ganyan. So, ayun. Nahihimas-masan naman siya sa galit niya. Minsan talaga tinutupak lang. Wait lang natin yung bus dito. Ayan. Dito siya, sa tapat nitong Ralph Lauren. Makikita mo dyan. Ano pa bang tapat nito? Yung ads. Ayan, Standard Chartered. Katapat din ito. Mahaba yung nilakaran ko. Doon yung Central Worldwide. Tapos maglalakad ka lang diretso papunta dito. And makikita mo naman siya dyan sa floor. Yung 968 and yung mga ganito. Ayan. Ayun o. May baboy ramo. Shit. Hala. Nakatakot. Hindi naman siguro na nga ano. Ayun, umakyat na siya doon. Isa pa sa mga struggle namin dito mga kunyang sa Hong Kong, yung iisa lang yung CR. Kasi ganun yung nadanasan ko. Maliligo ako sa gabi 11 o'clock. Pagkatapos pa ng lahat ng mga yun, yung alaga ko, yung mga amo ko, saka lang ako maliligo. Pero itong dalawang kasama ko, yeah, may mga bukod sila na CR kasi malalaki yung mga bahay nila. Pero struggle mo rin yun kasi marami kang lilinisin. Ayan, siya din, may bukod ka rin na CR. May kwarto kami, tapos may sariling CR. Kasi malalaki yung mga bahay. Ako 700 lang, tapos ikaw? 1,700. 1,700. 1,700. Oh, pareho sila. So, baka makatagpo kayo ng mga ganitong amo. Mag-a-adjust kayo. Kuripot naman. Kuripot. Ito yung pinagpaguran ko ng 3 araw guys. 3 araw kami may bisita dito na pinagpuyatan ko talaga 11, 12 na ako nakakapagpahinga. So meron naman nagbigay na mga kaibigan ni amo. So ayun, pasalamat na din ako. Tapos meron kaming mga minsan na pinupuntahan na mga kamag-anak na nagbibigay pa din kahit tapos na yung Chinese New Year. So ito yung naipon natin na pinakahuli na guys kasi nag-open na sila ng kanilang red package yung alaga ko. So tingnan natin yung naman kung magkano. Ito yung pambili ko ng panty mamaya. So tingnan natin yung una. Bale, meron tayo dito 100. Tadan! May isang 100. Ito yung matagal ng kaibigan ng mga amo ko na lagi ko akong nakikita. So, siguro kaya binigyan tayo. Last year, 50 lang ito, guys. 50. Ngayon, naging 100. So, ayan. 2020. Nag-level up ngayong taon, guys. Yung bigay nila sa akin. Yung iba, hindi naman nagbigay last year. Pero ngayon, mga nagbigay. Yung mga ganon. Ayun. So, siguro next year, pag nandito pa rin tayo, baka mas malaki na ulit yung ibigay nila, no? Nakakatawa naman. Tapos, meron ditong matanda na laging dumadaan. Tapos, sinasabihan ko lagi ng good morning. Taga dyan lang sa likod namin. Tapos, yung nagbigay din siya ng 100. Tapos, yun. Ito yung 50. Ito naman galing dun sa kaibigan ng lolo at lola na lagi ko rin nakikita. Pinupuntahan din namin. Natutuwa sila sa alaga ko. Tapos, lagi kong pinapasabi ng good morning. And laki daw ng pinagbago ng alaga ko kasi nagsasalita na ng good morning sa kanila. So, ayun. So, magkano nakuha natin? 20, 1, 2, 3, 4, 80. So, 180. Plus 50, magkano yon? 180. $230 guys. Pambili ko ng panty, pambili ko ng moisturizer, tapos pangkain. O, diba? May bongga, may allowance na tayo kasi malapit na sweldo. Wala na namang pera, alam nyo na. So, ayan, magkano tayo lahat-lahat. Siguro nasa 1,600 guys lahat-lahat kasama yung mga nakaraan pa. So ayun, salamat sa amo ko kasi sinasama niya ako sa mga kaibigan niya, sa mga kamag-anakan niya na nagbibigay din kahit papaano, 'di ba? Hindi naman ako humihingi, pero kung sa nila pag binigyan yung alaga ko, meron din ako. So ayun, thanks God.
Totoo nga naman tong comment na to, no? Totoo yan. Kasi mag-plastic naman talaga namin. Totoo naman yun. Minsan, sobrang nakikita nila, ang saya-saya mo. Pero deep inside, durog na durog ka na. Minsan, akala nila, ang yaman mo na. Hindi nila alam, budget na budget yung sinasahod mo. Minsan, ang alam nila, okay ka lang. Pero hindi nila nakikita yung totoo na nararamdaman natin na durog na tayo. Na iniiyak na lang natin sa kwarto natin bawat gabi, yung mga nararamdaman natin. Totoo, napaka-plastic talaga namin mga OFW. Totoo naman, pag lagi kang masaya sa video, sabihin nila, ang plastic mo. Pag nalungkot ka naman, sabihin nila, nagpapaawa ka. So, saan talaga lulugar? Hindi ko na rin alam pala. Bahala kayo. Basta ako, masaya ako nag-share. Kung ano yung maisipan ko na i-share, i-share ko. Don't forget to like and share na lang. Kung ako yan, nilayasan ko na yung amo mo na yan. Swerte mo naman, Day, kasi kaya mong gawin yun. Ako kasi hindi. Ang dami umaasa sa akin. Dahil yung amo ko ayaw nang maporma, kailangan ko ng layasan. Ganon? Hindi laging Pasko kapag nandito ka sa Hong Kong or may amo ka na mga ganito. Hindi sila perfecto na sobrang mababait. Ganon talaga. Meron silang mga ayaw at meron din silang mga gusto. Katulad natin, may mga ayaw din naman tayo sa kanila, di ba? Na naikikwento rin natin dito sa social media. Para sa kanila, hindi naman big deal. Para sa akin, maliit na bagay lang yun. Kung ayaw niya nang maporma, edi wag gawin, di ba? Para sa akin lang yun. Pero para sa inyo na gusto nyong layasan yung amo nyo kapag ganito yung amo nyo, edi go. Ako kasi first timer pa ako and kailangan ko tapusin yung kontrata ko kasi para may good record ako. As long as okay yung sweldo ko, yung overtime ko dito $200, paid ang mga holiday ko dito, okay din sila magpakain. Yun ang mahalaga sa akin, hindi ako sinasaktan. So okay na yun, kaya kung tapusin yung 2 taon. Sobrang matiisin ko kasi ang daming umaasa sa akin. 3 yung anak ko at yung pamilya ko sa Pilipinas. Minsan naisip ko rin na ayoko na, gusto ko nang umuwi. Pagod na talaga ako, parang mga ganun. Pero kapag iniisip ko din yung sitwasyon namin sa Pilipinas, tiis pa, magtitiis pa ako. Iniiyak ko na lang minsan, parang katulad kanina. Iniiyak ko na lang. Yung tipong wala ka namang kasalanan, pero ikaw na naman yung masisi. Yung mga tipong ganun, iniiyak ko na lang. Yan yung may nakatingin sa taas. Kaya natin yan. Alam ng Diyos ang lahat ng iniluluha natin. Don't forget to like and share. Struggle ko talaga ang paggamit ng chopsticks, lalo nung baguhan pa lang ako dito sa Hong Kong. Mahilig pa naman sa labas kumain ng mga amo ko, kaya yun, laging chopstick pa naman ang mga kinakainan. Naka-chopstick talaga lahat. Kaya ang ginawa ng amo ko, binilhan ako ng isang set ng kutsara at tinidor. Pero minsan nakakahiya din na yun ang ginagamit mo, tapos silang lahat na makikita mo sa restaurant naka-chopstick. Kaya ang ginawa ko, araw-araw kong ginagamit yung chopstick. Nagpa-practice ako. Nanonood din ako sa YouTube kung paano talaga siya gamitin. Matagal-tagal ko na rin tong inaaral, pero ngayon medyo nakukuha-kuha ko na at nadadampot ka na yung mga kanin, yung mga ulam-ulam, wag lang talagang noodles kasi madulas. Tsaka nakadepende din kung anong chopsticks yung ginagamit. Pag ganitong wood lang, nakakadampot talaga ako kasi magaspang siya. Ito nga pala ang dinner namin ngayon, Genki. Mga seafood ba, yung Japanese food ba? Hindi ko alam kung anong mga tawag dyan. Tapos meron tayong sausawa na soy sauce and may wasabi. Nung una, hindi ko alam na wasabi ay maanghang pala. Kinain ko talaga, ang dami kong nilagay sa bibig. Hindi ko alam na ganun. Diyos ko po, umusok talaga yung ilong ko tsaka tenga. Now I know. Pero masarap siya guys, ihalo mo doon sa toyo. Tapos sausaw mo tong mga to. Ay nahulog. O diba? Madulas talaga. Kayo ko sa inyo, aralin nyo din araw-araw nyong gamitin. Matututunan nyo rin siya, makukuha nyo rin yung technique. Yun lang, ano ang kwentong chopstick nyo dyan dito sa Hong Kong. Salamat sa panonood. Don't forget to like and share. Bye! Natawa talaga ang amo ko. Alam nyo ba? Meron sa harapan namin mga Pinay na nag-uusap. Tapos tinanong ako ng amo ko. Sabi niya, Pilipino ba yung mga yan? Sabi ko, oo. Tapos mga nakaayos, yung mga nakapustura, nakadress, mga magaganda yung mga bag, Chanel, mga may tatak. Pero sinabi ko sa amo ko, mga ano lang yun, imitation lang, hindi naman totoo talaga. Tapos, sabi niya, pag ako kukuha ng worker, hindi ako kukuha ng ganyan. Ayoko ng mga ganyan. Parang mas talo pa nila ako. Sabi niya, parang sila pa yung amo, ako yung worker. Kasi hindi siya guys nag-aayos. Hindi pala ayos yung amo ko, so same lang kami. Ako din, hindi ako pala ayos. Kaya siguro kinuha nila ako. Napakasimple na kasi ng mga sinusuot ko. Yan ang sinasabi ko sa inyo na huwag kayong maging palaayos. Kasi baka mamaya ang lumabas, kayo yung maging amo, mukhang amo. Sila yung maging worker, mukhang worker. Kaya yung iba, alam nyo ginagawa, tinitake out na lang yung mga pang-forma nilang mga damit. Sa labas sila nag-change ng outfit dito pag day off. Pwede rin kasing pag initan ka niyan, pwede kang gawa ng kung ano-ano para i-terminate ka or ganito ganyan, gawan ka ng masama, 'di ba? Kasi ayaw nila, nagsiselo sila minsan sa mga ganun na mas mukha kang amo kaysa sa kanila.